And then may ginawa yung boss niya na talagang nagulat kami, no? And hindi namin ine-expect. At ang laki ng naitulong nun, guys. Hello guys, Nardino TV again, and we are back again with another video. So ngayon guys, magkukwentuhan lang tayo ng mga ganap natin, no? At saka meron kasi tayo magandang good news, no? Siguro naman, nabasa nyo na doon sa thumbnail, no guys? So ikikwento ko sa inyo kung anong nangyari at kung paano namin natanggap yung good news na yan, no? But before that, may mga happenings din kami for the past weeks, no? May mga party kasi birthday nung panganay ko, no, si Aki. So shoutout sa iyo, anak. Happy birthday. I love you, no. So tapos nag-celebrate kami, guys. Maliit na celebration lang, no, para do sa anak ko, no. So nagpunta kami doon sa isa sa pinakamalaking arcade place dito sa BC, no. Dito kung saan kami malapit. So sobrang nag-enjoy yung mga bata. At saka kasama ko pala yung family ng best friend ko, no, na nandito. Shoutout sa iyo, tol, si Rafi, no. At saka doon sa asawa niya si Mean, tsaka kay tito, kay tita, and of course yung napakakulit namin na si Lance, no. So shoutout sa inyo, guys. So yan, sobrang nag-enjoy yung mga bata, no. So kung nandito kayo sa Vancouver, guys, check nyo yung place na yan. Maganda talaga. Ayan, dito tayo sa isang park, guys. Sarap ng hangin, malamig. May mga puno dito talaga. Maganda talaga ng mga puno dito, oh. Masyadong tao, guys, kasi may mga pasok pa yung iba, no. So bisperas ng Pasko ngayon, guys, 24 na. So wala na akong pasok, no, guys. Starting yesterday, wala na akong pasok. So nakabakasyon na ako, and then ang balik ko na, guys, January 6 na, no. So sabi ko nga kanina, guys, no, this is actually a good news. Pahinga muna tayo dun sa maraming bad news, no, sa mga nakaraang araw, mga nakaraang weeks, puro changes sa policies and everything, puro para sa akin, no, it's actually kind of mixed, no, but more on the bad news side kasi nga syempre maraming naapektuhan, no, ng mga nangangarap dito sa buhay Canada. So yan. So ngayon, guys, meron kasi kaming na-receive na napakagandang balita para sa asawa ko, no. So itong post na to or itong video na to is also a recognition video rin para sa aking asawa, no, kasi nga sobra yung pagsisikap niya tsaka yung trabaho niya, no. Bago ko sabihin sa inyo, guys, yung good news, ikukwento ko muna sa inyo, guys, kung paano ba nag-start yung journey ng asawa ko dito sa Canada, no. So way back April 2022, dumating kami dito as an international student, and ako naman po is naka-open work permit, no. So, pagkarating namin dito, guys, hindi na huminto yung aking asawa, no. Tuloy pa rin yung work niya sa Philippines, no. So, naka-remote siya for several months until talagang nakapag-transfer na siya doon sa papalit sa kanya, and then totally talagang nag-resign siya, no. I think it lasted for 6 months yata. And habang nagtatrabaho siya ng ganon, guys, nag-aaral siya, no. Nag-aaral siya, and April, siguro mga bago mag-start ang May, guys, natanggap agad siya sa isang college dito, no. So, natanggap siya as a part-time instructor sa isang college dito sa downtown. So, ang background ng aking asawa, guys, is meron siyang background sa Philippines, both academe at saka sa corporate. So, nagturo siya sa isang sikat na college dyan sa Makati, and then nag-work din siya sa isang malaking company dyan sa Makati, no. So maganda yung papel ng aking asawa. Plus, guys, meron siyang master's degree
na nakuha niya international habang nasa Philippines siya, no? So talagang maganda yung papel ng aking asawa, no? So yun nga, nakakuha agad siya ng work as a part-time professor. Yung part na yun medyo malungkot, no? Based lang naman to sa aking perspective, no? Sa ganda ng papel ng asawa ko, binigyan siya minimum, no? So parang mas mataas pa yung sweldo ng nasa Tim Hortons kaysa dun sa pagtuturo niya doon sa college, which is nakakalungkot, 'di ba? For someone na ganun yung capability. At saka alam ko kasi kung paano mag-work din yung aking asawa. Alam kong ibibigay niya talaga lahat, no? But again, sabi ko sa kanya, tiyagain mo lang, no? So, nung nag-start na siya magturo, in-update namin lahat ng profile niya, no? Sa LinkedIn, sa Indeed, sa lahat guys, pati yung resume niya, para malagay namin yung college professor na title, no? At habang nagtuturo siya guys, sabi ko sa kanya, huwag kang tumigil na maghanap ng mas maganda, no? True enough guys, kasi yung semester dito parang 3 months, no? So bago matapos yung 3 months guys, nagkaroon siya ng invitation para mag-apply sa isang university na dito sa downtown. So nag-interview and then tapos nag-demo, parang gano'n, no? So natuwa naman sa kanya, no guys, at na-hire siya agad. So sessional instructor siya, meaning part-time pa rin, no? So, walang benefits, no work, no pay, pero di hamak na mas malaki yung sweldo niya ngayon. Nagsimula siya guys ng isang section, no? Binigyan na siya ng teaching kit. Okay? Meaning yung mga ituturo niya, yung PowerPoint slide, yung mga exam, quizzes and everything ready na guys. Ibibigay na lang niya or ituturo na lang niya sa student. So, one night, nakita ko siya na nagpupuyat siya, no? Na sabi ko, anong work yan, no? And guys, in-overhaul niya yung buong kit, no? Talagang sabi niya hindi okay na, pero alam niya na mas may igaganda pa, no? Kaya talagang pinagpuyatan niya yon bago niya ituro. And nagbunga naman lahat yun, no guys? So yung isang section na yon, yung sumunod na semester naging 3, naging 4, naging 5 yung section niya. Talagang na-appreciate ng mga student niya, no, yung work niya. Tsaka gustong-gusto talaga siya guys, no? So kumalat na sa campus kung gaano siya kagaling magturo, no? And kasi ano na yun guys, no? So parang yung mga nakaraang section niya, yun na ang nag-a-advertise sa kanya, no? Bago mag-open yung next section, right? Mag-a-announce yan guys. Mag-a-announce kung kailan nila i-open sa student yung mga section for next sem. So yung mga student, kailangan nila mag-login sa portal at pipili sila ng section at instructor na magtuturo sa kanila. Sabi ko sa inyo guys, pagbukas pa lang ng portal at yung mga section ni Mrs., in less than 5 to 10 minutes, ubos yun guys. Puno agad, and then may mga waitlist pa. Ganon kagusto ng mga student yung pagtuturo ng aking asawa. Kaya nakaka-proud, no? Nakaka-proud na meron ka makitang isang Pilipino na nag-e-excel talaga, 'di ba? Tsaka naniniwala talaga ako na tayong mga Pilipino, mabigyan lang tayo ng opportunity. Masipag talaga tayo, at saka yung quality of work and customer service, yan talaga yung number 1 sa atin, 'di ba? So 'yun. So, syempre tumatagal na, so naka 1 year and then naka 2 years na. Siyempre kami guys, we are looking into long term, no? So, nag-usap kami ni wife, ano na ba ang plano? Of course, ang plano namin is ma-full-time siya. 'Di ba? So, nakipag-usap siya sa boss niya and sa management, ano yung kailangan gawin para ma-full-time. And hindi madali. Ang number 1 requirement guys is kailangan mayroon kang PhD. Eh wala namang PhD si wife noon, no? Tsaka mahal mag-aral kapag hindi ka pa dito permanent resident. So, nung time na nagpaplano kami noon, ang mahal guys, mga nasa 40 to 50,000 Canadian dollars ang PhD dito, 'di ba? So, sabi ko, sige, pag-ipunan natin, no? And good thing, last year guys, na PR naman kami, no? So, bumaba na sobra yung tuition fee. So, sabi ko, pwede na tayo mag-take ng PhD mo, 'di ba? Pwede na nating pag-ipunan, and by this year, no, 2024 or early 2025,
pwede na siyang mag-take ng PhD. Yun na yung plan, guys, kasi nga gusto namin na ma-full-time siya at ma-secure. Tsaka kinabahan din kami nun, guys, kasi nga nung this year, di ba, ang daming changes sa policy sa international student. Naramdaman nyo ng school at naramdaman din ni Mrs., no? So, from 5 section siya lagi every sem, naging 4, naging 3, di ba? So, pababa ng pababa. Kasi guys, inuuna din ng school yung mga full-time, right? Hindi naman siya full-time, di ba? So, yun. So, yun yung plano, no? Kinakabahan kami kasi part-time nga siya, no, guys? So, pwedeng hindi na siya bigyan ng section sa mga susunod pa kasi nga kumukonti ang students sa university, right? So, talagang we are just praying na sana magtuloy-tuloy lang. At saka yun nga, sabi ko, come 2025, kuha na tayo ng PhD mo, no? So, yun yung plan. And then, nagkaroon siya ng isang boss sa school or mentor, no? Na talagang institusyon na sa school nila. So parang nung nagsimula yung school na yon, nandun na rin yung tao na yon, no? And we are lucky na naging boss siya nung aking misis, no? Kasi nakita niya na magaling magtrabaho yung aking asawa, pati yung quality of work talagang napansin niya rin talaga, no? Nasabi niya, bakit hindi ka pa na full time, no? And then may ginawa yung boss niya na talagang nagulat kami, no? And hindi namin ine-expect. At ang laki ng naitulong nun, guys. So, one time, sabi nung boss niya, susulat ako sa management. Sesend ako ng email sa management to propose na gawin kang full-time kahit wala ka pang PhD, no? With the amount of work that you are doing, with the quality of work that you're doing, plus yung background mo from the past, I think you are qualified enough para maging full-time. Diba? So kami naman, syempre, thank you lang kami, but we are not expecting anything. Kasi nga, alam naman namin, guys, na yun ang rules na hindi ka mafu-full-time pag wala kang PhD. Right? But we are thankful, guys. So thank you pa rin kami sa kanya, no? So sinend niya yung email and then kinalimutan na namin, no? So lumipas ang 1 month, 2 months, no? And then, nasa balcony ako. I think meron ako nung sinushoot na vlog. Nagulat ako kasi si Mrs. nagsisigaw, tas umiiyak talaga siya, no? Umiiyak talaga siya at hindi siya makapagsalita, no? So, tumakbo siya sa akin, bit niya yung laptop niya, guys, at pinakita niya sa akin yung letter from the HR ng school na binibigyan siya ng bagong contract as a full-time employee ng university, no? Na hindi namin ine-expect kasi nga wala pa kaming PhD, guys. Wala pang PhD yung wife ko and we are still planning to get the PhD by next year, no? Pero dumating yung blessing na yon, guys, no? Na for a few minutes talagang wala kaming masabi kundi umiiyak lang yung wife ko and I'm so happy, no? Na nabigyan ng opportunity yung asawa ko na maging full-time, no? So, hindi namin siya ine-expect, but sa loob-loob ko, guys, sobrang deserve yun ng asawa ko. Kung gaano siya mag-deliver ng trabaho. Hindi ko na kailangang ako ang pumansin, no, guys? Ibang tao na, guys, ang nakakita. Estudyante. Hundreds of students from the past 2 years na nagtuturo siya sa university. Ang daming lumalapit sa kanya. Until now, yung mga nakagraduate na, no, bumabalik sa kanya and saying na, you know, naging successful na sila ngayon. They have their own jobs. Yung mga international students din, guys, na nakagraduate na at PR na rin ngayon na dumaan sa kanya. They are so thankful for my wife. So, yun yung isang nakakataba ng puso, no, guys. So, yung bumabalik sa'yo yung mga student mo and then pagbalik nila they are so successful in life. Yun yung talagang masasabi ko na walang kapalit, no? We are so happy na dumating yon on right timing, di ba? Na maagang pamasko na binigay ni Lord na full-time siya. Kasi walang security sa trabaho niya kasi nga part-time pa lang siya. Tapos, ang dami pang changes ngayon sa international student policy. Kaya, bumababa ang number of students. So, nangangamba na kami, guys, na baka sa next sem,
wala na siyang turuan, di ba? So, we are just so happy na now we are secured. Meron na siyang benefits, di ba? Mas maganda sweldo niya ngayon. Meron siyang mga leave na, di ba? So, kaya we are so happy, no? Kahit na ang daming nangyari ngayon 2024 na hindi kagandahan. I would say na para sa amin, 2024, ang dami ding binigay na blessing sa amin na we are so thankful. Diba? So from international student 2 years ago, now we are PR, we have full-time work. Si wife pati ako, meron na ring full-time, diba? And ang talagang pinangahawakan lang namin dun, guys, no? Whatever you're doing, gawin mo ng tama. Always choose to be good. Kahit na sabihin natin merong nangaargabyado sa'yo or what, just be good. Bahala na si Lord, and always do your best. Kung ano man ang ginagawa mo, trabaho or what, gawin mo with quality. At meron talagang darating talaga na tao na tutulong din sa'yo. Basta maayos ka lang. Okay? So yun lang, guys. Na-share ko lang sa inyo itong very good news for us this 2024. And I hope kayo ngayon na meron kayong pinagdadaanan, lalo na dun sa mga naglalakad na mga papers nyo ngayon, no? Yung mga visa nyo, yung mga work permit nyo. I really hope, guys, na makuha nyo talaga yung tamang visa and permits na para sa inyo. And sana matupad din, guys, yung mga pangarap nyo dito sa Buhay Canada. Okay? Thank you again for watching and see you again on my next video. Peace.